Mga kapatid, magandang hapon sa inyong lahat. Kasama ko ngayon si Sir Wilson D. na taga San Juan po. Okay. Gwapo ni Sir Wilson, ano? Natatakot siyang mag-vlog, baka makakilala. Okay, Sir Mahihain Wilson, lang. ito pong Montero niyo po, anong year model po ito? 2017, 2017. Ilan po ang tinakbo? 32,000. 32,000. Sabi mo, Sir Wilson, ilang taong kayong hindi nag-change oil dito? Tatlo. 3 taon. 3 taon hindi nag-change oil. So siyempre, Sir Wilson, doon sa 3 years na yon, walang check-up doon. Kasi kung chinek wala nyo yan, din. malalaman nyo na kulang na yung langis nyo eh. Tingin ko wala din eh. Kasi yung gumagamit nito sa bahay, yung misis Oo. ko, saka yung mga anak ko eh. So 3 taon, kung i-divide natin yung, bali ilang taon siya ngayon, 9 years, Ah, doon sa 30,000 na tinakbo, parang sa isang taon, ilang kilometro lang tinatakbo nito, napakakaunti lang. Kaya siguro naisip nyo na, oh, hindi ko na muna pa change oil kasi kaunti lang yung tinatakbo. Ganun po ba? hindi yun yung dahilan. Akala ko talaga na change oil nung So neglect lang, napabayaan. napabayaan. Napabayaan lang. Oh, ngayon, kaya pumunta si Sir Wilson dito, nung ginamit nila nung nakaraan yung sasakyan, paano ho ba nalaman na kulang na sa langis? So balak gamitin ng anak ko para bumiyahe siya sa probinsya. Ang ginawa ng misis ko, pina-check niya sa gas station. So ang sabi ng gas station, nung tinignan yung dipstick, walang nag-register na langis doon sa Wala. dipstick. Oo. So ang pinagawa ng gas station, ang pinagawa ng misis ko, nagpadagdag siya ng langis. Oo. So isa muna yung dinagdag, tapos wala pa rin Wala pa rin. lumabas doon sa Oo. dipstick. Naging 2 na. 2 litro. Nung 2 litro, meron nang Meron na lumabas. nakuha. May nakuha Pero hindi na. pa siguro yung full talaga. Hindi pa, hindi Hindi pa. pa. Oo. So, after Kasi po sabi ko, wag mo i-full, ako na mag-change Ayun. oil. Kasi gusto ko palitan na rin pati yung mga dapat palitan. Opo. Ayun. So nung ako naman ang pumunta ngayong umaga sa sa gas station. Teka, kailan po yung huling Tuesday. Last Tuesday lang. Last Tuesday lang. Eh, ano ba ngayon? Friday. Friday. So, mga 3 days lang 3 po. days Oo. lang. So sabi ko, dadaling ko na ito ngayon para magawa ko na. Oo. Nagulat ako, nawala na naman yung langis doon sa dipstick. Aha. Kaya sabi ko, kailangan dalhin ko na to kay Autorans para ipa-check kung may tulo ba to o wala. Pero nagdagdag po kayo, sabi nyo, kanina. Nagdagdag ako 2. Dalawa. Ulit, bago ako pumunta dito. Oo. So, doon po sa 4 na araw na lumipas, ang naikarga nyo, 4 na litro. Kasama yung sa wife nyo po. Oo. So, kung 4 na litro, so bago nyo nakargahan, nung kinargahan nyo yan, siguro mga ang laman na lang yan, mga 3 litro na lang dati. Kasi ngayon, rumihistro nung dinrain namin yung langis, 7 liters po yung nakuha natin. Ilang litro po ba itong 4 and 15 nyo? 8. 8. 4 and 15 po kasi ito. 4x4 po ba to? 4x2. 4x2 o 4 and 15 ang engine nito. So, ano kaya ang dahilan bakit naubos yung langis? Wala naman tayong makitang leak. Wala tayong makitang tulo. Honestly, hindi ko alam eh. Ayun. Ang dahilan po noon dahil dun sa 3 years. So, yung 3 years po na yon, possible na nag-sludge yung ilang portion ng langis tumigas sa loob ng makina. So hindi na siya likido. Kaya wala ka nang masusukat doon sa level niya. Kaya kanina nakita nyo naman, 'di ba, malapot na malapot yung oil. So isa 'yun sa reason siguro kung bakit umunti yung langis niya. Hindi naman siya na yung ba tawag dito, nag-evaporate or what? Hindi, imposible. Hindi naman, imposible. Wala rin ako nakitang tulo sa garahe. Oo. Doon pumunta tayo dito, wala rin tumutulo. Wala rin tulo. So ang possible lang talaga, nag-sludge, tapos sa sobrang lapot nga nung langis, kapag in-start mo, hindi siya kagad bumababa. Kasi nga, alam niyo po mga kapatid, yung mga oil galleries nitong mga bagong engine na yan, maliliit lang po butas ng mga oil galleries niyan. Kaya kung halimbawa, in-start mo at malapot ang langis mo, mararamdaman mo, maririnig mo na medyo magaspang yung andar saka maingay sa unang start. Pero kapag medyo tumagal ng konti, uminit, siyempre, medyo lumalabnaw yung langis pagka mainit, doon lang gumaganda yung tunog. Kaya kanina pag andar, medyo magaspang nung pinakikinggan natin. Tapos ito, naka-timing chain pa. Diba? Kaya dapat sa mga ganitong makina, at saka hindi po talaga pwedeng 3 years. Hanggat maaari po, every 6 months lang po talaga. O magche-change oil na. Regardless kung ang tinakbo niyan ay 3,000 lang, 4,000 lang. Kasi nga po,
yung paglapot ng langis ang iniiwasan natin. Yan. Yung naghahalo po yung moisture, tapos hindi nyo gagamitin. Talagang ano po yan, kumbaga sa mantika, ano po ba tawag doon? Sir Wilson, yung pagka malamig ano nangyayari? Nagsisebo. Nagsisebo. Sa katagalan naman po yun. So ngayon, ang gagawin natin, Sir Wilson, mag-engine flashing muna po tayo. Ayan. Pero, hindi na po yung lumang langis. Kasi worried na ako doon, baka nga sobrang kapal na nun, baka lalo lang makabigay ng damage. So nagpabili na ako ng hindi ganun kamahal na langis. No, pang-blasting lang po natin. Tapos paandarin natin yon ng mga 10 minutes. Pwede ko ba makita yung huling ano mo, nakuha mo? Tignan muna natin. Yung nandyan sa stainless na planggana. Tingnan nyo mga kapatid, oh. Ito yung oil. Ito yung portion na dumikit na dito sa planggana. Pansinin nyo po yung pagtulo niya, oh. Lapot na. Lapot na. Grasa na nga eh. Alkitra na nga kung tutuusin, oh. Oh. So ito yung sinasabi natin na delikado sa engine kasi hindi yan makakasirculate ng maayos eh doon sa makina. Kaya sir, ganito rin yung nangyayari pag in-start nyo sa umaga o kaya ginamit nyo, hindi makababa yung mga nasa ibabaw, nasa cylinder head. Yung sukatan ng dipstick nasa oil pan eh. So yung mga portion po niya nasa ibabaw pa yan ng engine. Kaya hindi talaga siya makababa. Hindi ka makasukat ngayon ng tamang level ng langis. Sige, isalin mo yung not so magandang langis pang engine flashing lang natin tapos 10 minutes tapos drain ulit tayo. Flashing muna tayo ng langis. Nilagyan natin ng bagong langis saka natin i-drain mamaya after 10 minutes. Hindi pantay kaya no. Ito manipis na po ito. Oo. Ang talagang kapal nito halos doble nito pagbago. Ba't hindi siya pantay? Hindi pantay kasi ano na, Stuck ito? 6 na taon, 7 taon. O hindi gumagalaw yung ano nyo eh. Linisin nyo na rin yung caliper, yung slider. Hindi yung masyadong gumagalaw slider kasi wala talaga maintenance for almost 6 years, no? Kasi may 3 years kayo sa kasa eh. No, yung warranty. Pero after kasa, hindi na siya napalitan. O hindi pantay, oh. O, kaya nung tinignan ko, yan ang original niya, sir. Pagka bumili ng bago, ganyan kakapal. Bawat isa. Ngayon, ito, dalawa na siya. Kaya yung lagay ng fluid, bawas na eh. Ibig sabihin kasi, napudpud din kasi ito. Hindi nila ginalaw doon para makita natin na Oo. lumipis ito. Kaya yun, mamaya sir, dadami na naman yun. Pag pinalitan ng bago, dadami ulit yun. Yung iba, nagdadagdag sila. So, dagdag sila ng dagdag, hindi nila alam, ito naman, paubos na ng paubos. Kaya yung iba, talagang nasisiraan ng preno. So, yun ang catch doon pagka yung reservoir nyo doon sa brake fluid nababawasan, ibig sabihin, numinipis din yung inyong mga brake pads or yung inyong mga brake shoe. Pero kung makapal naman ang mga brake shoe, pati ang brake pads, nababawasan ang fluid nyo, may problema yung mga cylinder ng preno nyo. Ganun lamang po kasimple pagdating sa preno. Tatlo na yan, tatlo. Pangalawa. Sige, ilagay mo yung pangatlo. Titignan natin kapag tatlo yung litro yung laman ng makina, kung hanggang saan ang nasusukat ng dipstick. Kasi ang problema nga nung may-ari nito, nung after 3 years na hindi sila nag-change oil, nung sukatin nila sa dipstick, wala raw laman. Pag walang laman, siyempre masisira makina, di ba? So titignan natin kung ilang litro yung walang laman na nasusukat sa dipstick. So ito, pangatlo to. Okay. Tingnan natin ngayon. Okay, sukat. Wala. Ayan, wala oh. Oh, wala tayo nakukuha. Isa pa. Okay. 3 litro, wala pa rin. Sige, dagdagan mo ng kalahati muna. 3 kalahati. So, ibig sabihin, nung wala silang masukat, sigurado may 3 litro, no? Hindi talaga ubos. Okay? Sige, 4 muna. Tingnan natin. 4 na litro na any. Okay. Tingnan natin ngayon. Wala pa rin. Oh, isa pa. Okay.
Oh, wala pa rin. 4 na yon. Baka naman nasa ibabaw pa. Bigyan natin ng mga ilang segundo. Pababayin natin. Kasi 4 na yung nilagay natin, wala pa rin tayo nasusukat sa dipstick. So nung nagpa-check sila sa gasoline station, wala daw masukat na langis, may 4 na litro pa rin yun. No? Kasi ngayon wala tayong masukat eh. Malabnaw na yung langis na nilagay natin ngayon. Bago po yan. Dapat baba agad sa oil pan yan. Okay. Wala pa rin, oh. Wala pa rin tayo nakukuha. Sige, maglagay ka ngayon ng 1 litro pa, pang 5. Sir Wilson, 4 na litro na yung nailagay namin, wala pa rin ako masukat. So, ibig sabihin, nung nagkarga kayo ng, yung unang karga ng 2 litro, ay meron 4 na litro. Ayan, wala masukat, oh. 4 na litro na. Sige, lagyan mo ngayon, 5 litro natin. So, ibig sabihin, medyo safe pa rin talaga nung napansin yung walang masukat. Kaya yung mga naka-Montero na 4N50 ng inyong engine, kung wala kayong masukat sa dipstick, ay ninenervyos na kayo, baka wala nang langis. Hindi po. Ito, 5 litro na ngayon to. Tingnan natin kung saan level na ng dipstick yung masusukat natin. Sa 4 na litro, wala tayong nasukat. Ito, 5 litro. Wala pa rin. Wala pa rin. Wala pa rin. Malamang nasa ibabaw pa yung iba, pero dapat may makuha na tayo. No? So, ibig sabihin, itong dipstick ng Montero na to, hindi to accurate. Doon sa dami, doon sa total na laman na langis ng makina. Hindi siya ganun ka-accurate. Biro mo, 5 litro na nailagay natin, wala pa tayo masukat. Kaya ngayon, malalaman nyo, ilang litro ba yung laman ng makina bago ka makasukat sa dipstick? Ilan na? 5? 2 na lang kulang natin. Hindi, 3 na lang kulang natin. Sige, lagyan mo pa na isa. So, wala pa. So, talagang yung 3 years na hindi kayo nag-change oil, maraming na wala doon. Oo. Malamang nag-sluds kasi nga yung nakuha nating langis hanggang doon sa pangalawang flashing natin, malapot pa yung langis. Ito, pang 5 litro na to. Pang-anim po. Pang-6. Okay, pang-6 na pala to. Dapat dito may masukat na tayo. Baka dito masukat na natin dun sa unang tuldok, ha. Ayan. Baka masukat na natin yung unang tuldok. Okay, tingnan natin. Sana meron na. Yun, meron na, oh. Yun, sa unang tuldok, oh. Lampas ng konti. Kita nyo po? So, pag nakasukat kayo ng langis sa 4N50 na engine, dun sa unang tuldok, ilan na laman? 6 na litro. Kaya huwag kayong kakabahan. May 6 na litro pa yon. Kaya ito pala, pagka nabawasan ng langis nyo ng 2 litro, dito po makasukat sa unang tuldok. Sige, lagyan mo pa ng pang 7 litro natin. Parang masarap yan binibirienda mo. Ano yan, binatog? Kaya na kayo, umuulan ngayon dito, kaya medyo maingay, no? Umuulan dito sa amin. Okay, pang 7 litro. So, hindi na kayo magwo-worry, no? Si Sir kanina nagwo-worry saan napunta yung mga langis. Dahil nga sa 3 taon na hindi nag-change oil, pero hindi pa rin naubos ang langis nyo. May 5 litro pa rin yun. Di ba? Kasi nagsusukat tayo kanina, wala tayong masukat eh. Okay, eto na. Oy, parang sakto na. Papaandar tayo, yung iba kasi pupunta sa oil filter, baka mabawasan pa to, pero magpapaandar muna tayo. Saka ulit tayo susukat. Isa pa, ito na. 7 litro, nandun na tayo sa pangalawang tuldok, sa pangalawang butas. Okay, okay na yan. Paandar lang muna tayo, at saka tayo magsukat ulit. Papakinggan natin ngayon mga kapatid yung unang andar. Tulad ng sinasabi ko sa inyo, kapag malapot ng langis nyo, yung unang andar, maingay eh. So ito, ititignan natin kung ilang segundo yung unang andar niya na maingay. Sige. Tingnan natin kung ilang segundo yan. Sige, start. Hindi na umingay. Hindi umingay. Ganun maganda po yung langis natin, ha. Yung any oil, ang bilis niyang umakyat. Bakit maingay pa yung ng ulan sa yero eh. Sige, yan. Paandar tayo.
Tingnan natin kung ilan ang masusukat natin after nitong unang paandar. Pumunta na yan sa oil filter. Sige, patayin mo na. Okay, sukat ulit tayo. Yung fluid ni Sir Wilson, no, bumalik na sa maximum. Oh. Ayan, oh, bumalik na. Oh. Kita nyo? Hindi kami nagdagdag dyan. Nagpalit lang ng brake pads. Bumalik na siya. Ito na. Bumaba. Oh, bumaba. Kaya kailangan pa natin ngayon ng 1 litro. Subukan pa natin. Oh, bumaba siya. Yun yung reason, sir. Baka nung dinala nyo sa gasoline station, ang akala nila okay na, hindi pa pala kumpleto yung langis natin. Kaya ngayon, kukompletohin natin. Ito, para eksakto yung langis natin, masama rin naman yung sobra. No? So, ibig sabihin, kumalat kasi yung langis dito sa ibabaw eh. Kumalat yun. Ito naman talagang makina na to, 8 liters po ang laman nito. 8 litro. Ito yung pang-8 natin. Kalahati na muna po. Kalahati lang muna, sige. Okay. Kulang pa. Okay. Tapos paandar. O yan, sakto na. Paandar ulit tayo. Takpan mo muna. Tensya na kayo mga kapatid ha. Maingay dahil umuulan. I-eksakto na natin. Kasi ang issue po ng ating unit ngayon, ayun nga actual na level ng langis, no? Namumroblema yung may-ari, hindi niya makuha yung actual na level ng langis. Okay, paandar lang tayo, pakalatin muna natin sa loob ng makina yung ating any oil. And after mga ilang segundo lang, papatayin ulit natin, magsusukat tayo. Kapag nandun na siya sa actual na level, okay na po tayo. Sige. Sige po, patayin na po natin. Okay. Binibilisan ko na lang mga kapatid ha. Kasi talaga namang eksakto yung langis natin sana na 8 litro. Bibilisan na lang natin dahil ito ay bagong change oil. Kuhanin na lang natin yung actual na dami ng langis. Ayan na po tayo. Oh. So perfect na to. Binilisan ko kasi. Kaya ito ay halos eksakto na dun sa pangalawang butas. Gaano pa karami yung natira? Tingnan natin. Ha? Sige nga, salinan mo pa ako ng konti. Salinan mo pa. Eksakto na natin. Kaya kung isang sukat lang sir, hindi mo talaga may eksakto. No? Eh since hindi pa natin alam talaga kung ilan yung laman nung nakaraan, yung after 3 years. So ito, eksakto na to. Hindi na kayo malilito dito. Sige. Ayan o, sir. Sakto na tayo. Okay? Sakto na, oh. Okay, so yun na po yun. Hindi pa naubos yung 8 litro po ng any oil. Sige, takpan mo na. Tapos paanda rin habang nagre-relax si sir doon. Ano pong nagbabibrate? Manibela? Steering niya. Pagka mabilis, biglang preno, Nagbabibrate po. yung manibela gumaganyan. Pati ano po, pati Pagpababa. ang tunog po ng manibela, tuk 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 tuk, gumagano. Malinis ka ba sa sasakyan? Malinis naman po eh. Yung araw-araw ka ba nagkakarwas? Apo, kakakarwas niya. Sa sobrang linis mo sa sasakyan, kaya ganun na nangyari. Kasi, pagka nagkakarwas kayo, sir, tapos hindi nyo gagamitin kinabukasan, yung rotor disc nyo, ayan o, uneven yung surface, oh. Uneven yung surface, oh, tingnan mo, oh. Makintab siya, pero nakita nyo yung mga guhit-guhit. Okay, kabilaan yan. Tingnan natin yung kabilang side. Dito. Tingnan natin. Oh, mas grabe to. Ha? Makintab siya, pero uneven. Kitang-kita mo yung hibla. 'Di ba? Ngayon, pag namreno ka, sir, diniin mo ng marahan,
Gumaganyan yan. Tapos sa highway, yung takbo mo 100 o 90, pag namreno ka, siyempre hindi ka naman sadin. Gumaganyan yung gulong mo, pati manibela, nararamdaman mo. Lalo na yung sa pababa. Di ba? Kasi sa sobrang linis, dapat, dapat pag hindi nyo gagamitin kinabukasan, huwag nyo basain to. Kasi napapahinga siya ng ilang araw, kakalawangin, at pag kinalawang, masisira yung surface ng rotor. Anong ebidensya? Tignan mo yung rotor mo, sir. Oh. Tignan mo yung ibabaw ng rotor, puro kalawang, oh. O ito, pakita mo, ano, sige. Ayan, oh. Yan, sa kakakarwas yan. O kaya, naipapahinga nyo ng matagal, kinarwas nyo muna, tapos iniwan nyo ng matagal, kakalawangin. Para mawala ngayon ng problema mo dyan, sir, i-resurface yan, at magpapalit ka ng brake pads. Papalit ko lang po eh. So kung kapapalit mo lang, lilihahin ng pantay na pantay ngayon yung brake pads mo. Tapos i-resurface yung rotor disc mo. Umaayon ulit yung brake pads mo doon sa hindi magandang surface eh. Kaya pag namreno ka, hindi lapat yung preno niya. Ano bang papakita ko sa yung magandang surface? Kaso ito, tulad nitong BM ko, oh, palibasa kasi wala pa yung pyesa ko, kinalawang ngayon. Oh. Oh. Kaya ito, paggamit ko nito, hindi na naman maganda surface niyan. Di ba? Kinalawang na naman. Oo. Pag gagamigas-gas. So, ganun lang, sir. Yung, hindi ko naman sinasabi, wag maging malinis, pero kung alam nyo hindi nyo gagamitin the following day, wag nyo babasain. O kaya, bago nyo ipahinga, itakbo-takbo nyo muna para matiyo talaga yung, yung rotor disc nyo. Hindi yung sa bahay, naglinis kayo, binasa nyo, tapos isang araw, 2 araw, di nyo ginamit, kakalawangin po yan. Nako, yan na yung problema, lalabas. Mga kapatid, ito na po yung Ford Everest ni Cananding. Ito po yung binangga, no? Naibangga niya pala doon sa kanilang lugar. Tapos nasira yung bumper. At ito nga ay nagdikit dito. So nagdikit to dati. Ayan, naayos na po natin, hinila natin yan para magkaroon ng espasyo dito. At ito po, okay na. Ito pong Ford Everest ni Cananding. Kaya lang Cananding, pakiangat mo nga yung, yung rotor disc. Idadamay na rin po namin gawin kasi po yung surface po ng rotor disc nyo hindi na po siya maganda pati dito sa loob dun sa pinaka handbrake niya. Ayan. Tapos may liig na rito kaya i-resurface na rin po natin to para maging maayos pagka ginamit nyo na. Katulad din ito nung isang Hyundai na nandyan po nasa sobrang linis niya sa kanyang sasakyan. Yung iba kasi may mga garahe talaga sa bahay, walang magawa sa hapon, no? Habang namamahinga daw ay nagkakarwas ng kanyang sasakyan, binabasa yung mga gulong, binabasa itong mga rotor disc, hindi naman niya pala gagamitin ng ilang araw. Kaya ang nangyayari, kinakalawang yung rotor disc at yung po ang nagkokos. Kapag ka namreno, hindi na even yung surface ng rotor disc, nagbabibrate na po siya. Nagwi-wiggle it. Wiggle it. O yun, nagwi-wiggle na po yung manibela po ng sasakyan.